Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Sally dito sa ating dula. Love and Memories. Nagpa-check up ako sa doktor at positibo na buntis ako. Kaya tuwang-tuwa kaming mag-asawa dahil sa wakas ay nagkaroon na rin kami ng aming sariling anak. At sinabi ko rin kay Chato na may kapatid na siya. Natuwa rin. At nang sa ganyong pagkakataon ay hindi ko na rin siya inihatid sa school dahil kaya niyang pumunta. At minsan, ay may isang bisita na dumating sa aming bahay. Kailangan ko na ihanda ang mga gamit na kailangan ko sa aking panganganak para hindi na ako mataranta pag sumakit ang tiyan ko. Wala rin problema kay Chato dahil nandito naman ang inay kung sakaling manganak na ako. May kumakatok. Sino kaya ang dumating? Baka ang inay. Sandali lang. Nariyan na. Inay, mabuti naman at... Ikaw pala, pinsan. O sige, pumasok ka muna. At dito na sa loob tayo mag-usap. Salamat. Kumusta na kayo dito? Yung bata. Alam ko na malaki na siya. Kaya gusto ko siyang makita. Nasa school pa siya. Kung gusto mo, hintayin mo na para makita at makausap mo siya. O sige, maupo muna tayo. Teka, sabihin mo nga sa akin, ano bang sadya mo? Gusto mo bang bawiin sa amin ang anak mo, ha, Melly? Hindi, Sally. Ayokong magulo ang isipan niya. At alam ko na minamahal ninyo siya na parang tunay ninyong anak. Kaya dito na siya sa inyo. At may asawa na ako. Kaya lang, ayaw niya sa anak ko. Hindi bali at buntis na rin ako. Kaya walang problema. Salamat, Melly. Ayaw ko rin na maging malungkot si Chato. Dahil hanggang ngayon, ay di pa niya alam ang tunay niyang pagkatao. Huwag kang mag-alala. Hindi rin ako magpapakilala sa kanya. Basta makita ko lang siya at makausap. At paminsan-minsan ay dalawin ko siya. O sige, payagan kita sa gusto mo. Basta wag mo lang ilayo sa amin si Chato. Dahil bahagi na siya ng aming buhay na mag-asawa. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Inay, saan ba kayo pupunta? Mamamalingki po ba kayo? Ay, hindi, Turo. Kundi pupunta ako sa bahay ng ate mo para makumusta ko ang kalagayan niya. Alam mo, malapit na siyang manganak. At kailangan ko nasamahan yung anak nilang si Chato. At takot yun mag-isa dun sa bahay nila eh. Sige po, Inay. Kayo nang bahala. Dahil aalis din ako. May kontrata kaming trabaho ni Totoy, kaya aalis din ako. Ay, mabuti. At isarado mo ang pintuan ha, para hindi papanhig ang aso at pusa. Ay, baka kainin pa yung ulam at isda doon sa lamesa. Kumain ka na rin bago ka umalis. Para hindi ka na kakain pa sa turo-turo. At alam ko ang mahal ng mga tindang ulam dun eh. Tama po kayo, Inay. Mahal nga. Pero kurang naman ng kakainin ko. Kaya dito na ako kakain bago ako umalis para magtrabaho.
Arturo, anak, mag-ingat ka sa pagtatrabaho mo, ha? Alam mo naman na mahirap magkasakit ngayon. Bahalang gamot at ganun din sa hospital. Opo, inay. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Dahil umiiwas ako sa kanyang bagay para ligtas sa kapahamakan. Kayo rin po. Huwag kayong magpapagod. Lalay lang sa gawaing bahay. Oo. O sige, maiiwan muna kita dito, ha? Ikaw nang bahala dito sa bahay para makita ko ang ate mo at matulungan ko doon sa bahay nila. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Dumating na siya, Meli. Si Chato yun. Anak, halika rito. May ipapakilala ako sa'yo. May bisita pala kayo, Mami. Sino po sila? Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, Iha. Ako ang pinsan ng mami mo. Tawagin mo akong Auntie Melly. Ho! Auntie Melly? Bakit ngayon ko lang kayo nakita? Saan po kayo nakatira? Malayo yung lugar ng asawa ko. Kaya hindi ako nakakadalaw dito. Malaki ka na. Sana mag-ingat ka lagi, ha. Alam mo naman na nagkalat ang masasamang loob. Opo, laging binibili ni Mami Sally sa akin yan na wag akong lalabas sa school na walang kasama. Marami po akong kaklase na taga rito, kaya may kasabay po akong uuwi. Di bale, medyo malayo ang school ninyo dito. Ano, sumasakay ka ba? Opo, Auntie! Hindi po ako naglalakad. Pag wala si Mami, nasusundo. Sumasakay po ako. Ano ka mo, Sally? Pumunta rito si Melly at kinausap si Chato. Nagpakilala ba siya bilang... Hindi po, inay. Basta sinabi niya na pinsan ko siya para hindi rin magugulo pa ang isipan ni Chato. Mabuti naman at ganyan ang ginawa. Kesa kung ano pa ang gawin ni Chato pag nalaman niya. Hindi kaya siya sasama sa tunay niyang ina? Hindi ko alam, inay. Kung ano ang maging desisyon niya. At saka, di pa niya dapat malaman dahil bata pa siya. Sa bagay, tama ka, Sally. Mabuti ka mo at hindi pa siya nakikita ng mga chismosa. Baka pag-interesan pa siyang lukuhin. Yun nga pong isa kong iniisip, inay Kaya, alam naman niyo dito sa ating lugar, masaya sila pag may nasasaktan na tao. Huwag mong isipin na ganyan ang mangyayari, anak. Kailangan natin na hilingin sa Diyos na huwag madamay si Chato sa mga chismis. Kaya tulungan po ninyo ako, inay, na sana hindi maranasan ni Chato ang pandalait sa kanyang pagkatao. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y... Aling Karing, malaki na pala yung ampunin na Sally at Carlos at hindi na inihahatid sa paaralan? Bakit agad dadamad nila ang nakita mo? Ikaw talaga, Biled. Hindi ka dadagbago. Laging chismis ang ginagawa mo. Huwag kang mamaya. May aaway sa'yo dahil isa kang barites. Aling Karing, totoo naman ang sinasabi ko Kayo rin, alam ninyo yan. Kahit ano pa ang nalalaman mo, ay huwag mo nang ikakalat. Baka gusto mong tawagin ka doon sa opisina ni Kapitan. Ha? Ano bang kasalanan ko? Kung sakaling gawin nila yan. Aba, hindi ako papayag na gagawa sila ng pagbibintangan. Ikaw, ano bang ginagawa mo?
Nakikialam ka sa buhay ng may buhay. Kahit ano pa yan, huwag mong pansinin. Paano kung marinig ng bata? Ano mangyayari? Di mabibiglang bata at masasaktan ang kanyang damdamin na hindi pala siya tunay na anak. Alam nyo, mas nakakabuti sa bata kung alam na niya ang totoo kaysa malaman sa iba na siya ay ampon. Ay, nako. Ang ibig mo bang sabihin ay ipaparating mo sa bata. Samantalang ang kinikilalang magulang niya ay walang sinasabi sa kanya. Kaya tumigil ka, Belen. Huwag mo nang sabihin sa bata para hindi magtampo sa magulang kung bakit hindi niya alam ang totoong pagkatao niya. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Kumusta ng pakiramdam mo, Sally? May sumasakit na ba sa'yo? Ay, paminsan-minsan, tumitigas ang tiyan ko. Kaya halos di ako makahinga pag umaatake. At saka panay na ang galaw ng bata eh. Talagang ganyan. Tiisin mo lang. At malapit na rin lumabas ang baby natin. Ay, ang hirap pala ng magbuntis. Hindi ka makakahiga ng diretso, kundi patagilid. At kailangan dahan-dahan ang kilos. Alam ko na magiging anak natin. Dahil malaki ang sakripisyo mo dyan, Sally. Para sa ating anak. Sana makayanan mo. Hanggang sa makapanganak ka na. At makikita na rin natin sa wakas ang ating Yan anak. na nga eh. Yun ang nagpapasaya sa akin. Ang aking pagbubuntis. Akala ko ay hindi na tayo magkakaroon ng anak. Pero mahal tayo ng Diyos. At dininig niya ang ating hiling. Oo nga eh. Kaya dapat tayong magpasalamat sa Kanya. Dahil sa binigay niyang biyaya sa atin. At palalakihin natin siya na may takot sa Diyos. At may respeto sa atin at sa kapatao. Para hindi na tayo pintasan na magulang niya. Dahil tuturuan natin na maging mabuting tao. At alam mo, Carlos, gaya ni Chato, maging mabait, magalang, at mapagmahal na anak sa atin. At naiinip na rin ako eh. Ang gusto ko, maipanganak ko na ang baby natin. Ay, hayaan mo. Darating din tayo dyan. Darating hinihintay nating tandang araw ng kanyang kapanganakan. Dahil hindi naman natin alam kung kailan siya lalabas sa mundong ibabaw. Wala pa si inay dito. Maswerte ako sa araw na to. May intriga na uli ako kay inay na pera. Sana makaipon kami para sa panahon ng tagulan. Dahil mahina ang kita sa buwan ng tagulan. Nasasamantalin ko ang kumita at mag-ipon para sa kinabukasan at ng pangailangan. Dapat may naiipon para hindi kami uutang sa ibang tao. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, Chato Iha, kumusta naman ang iyong pag-aaral? May awards ka na naman ba, ha? Opo, Mami. Ako pa. Siyempre, pinagbubuti ko po ang pag-aaral ko para matuwa kayo ni Daddy. Para sa graduation ko, ang gusto ko, kayo ni Daddy ang magsasabit ng medals ko. Diba, Mami? Oo naman, anak. Talagang bilib ako sa iyo, Chato.
Matalino ka talaga. Sana hanggang high school ay mananatili ang iyong katalinuhan. At huwag kang maglakwatsa. Unahin mo muna ang iyong pag-aaral, Iha. Opo, Mami. Sinusunod ko naman ang mga bili ninyo eh. Dahil ako naman ang makikinabang pag natapos ako sa aking pag-aaral. Tama ka, Tiyato, anak. Talagang ipinagmamalaki ka namin ng daddy mo dahil hindi mo kami binibigyan ng problema. Di gaya ng ibang bata na matigas ang ulo. Siyempre naman, Mami. Tinuturuan niyo kaya ako ng kabutihan. Kaya hindi ko yun nakakalimutan. Dapat lang, anak, para maging inspirasyon ka ng gaya mong kabataan at gawin din nila ang maging mabuting tao sa kapwa nila. Opo, Mami. Tatandaan ko pong lahat ang sinabi niyo sa akin. Sige po, Mami. Magpapahinga muna ako dun sa aking kwarto. Iiwanan ko muna kayo dito. Alam mo, pinsan, ako ay mag-a-abroad para matulungan ko kayo sa pagpapaaral ng aking anak sa kolehiyo para makabawi naman ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, pinsan? Matagal na kayo ang gumagastos sa pangangailangan ng aking anak na wala man lang akong nagawa para sa kanya. Kaya magpapadala ako ng pera para sa pagpapaaral niya sa kolehiyo. Ganun ba? Salamat kung gagawin mo yan. Siyempre, alam mo naman, baka hindi namin kaya dahil ang gusto niyang kurso ay nursing. Ha? Ay nako, ang laking gastos yun ah. Pero walang problema. Ako ang bahala para matapos niya ang pangarap niya. May itatanong ako sa iyo, pinsan. Kailan natin sasabihin sa anak mo na ikaw ang tunay niyang ina? Huwag muna ninyong sabihin hanggat hindi pa siya tapos. Baka hindi niya tanggapin ang tulong ko sa kanyang pag-aaral. Tama ka dyan, pinsan. Kung yan ang desisyon mo, ay susundin ko para matapos si Tiyato sa kanyang pag-aaral. Sally, ano yung pakiramdam mo ngayon? Hindi pa ba sumasakit ang tiyan mo? Hindi pa naman. Bakit? Ang akala mo ba? Lalabas na ang baby natin. Oo. Sabi ng doktor kasi, 1 linggo na lang. Baka hindi na abutin ng linggo. Sa bagay, kung minsan ay tama, kung minsan ay lumalagpas sa tagdang araw. Kaya kailangan ay handa tayo. Pag sumakit ang tiyan ko, ay isugod mo ako kaagad sa ospital. Siyempre naman. Dahil mahirap na. Baka pag naatrasado tayo, baka mapahamak ka pa. Wala rin yung bata. Kaya kapag may naramdaman ka, gisingin mo na ako kaagad. Oo naman. Teka. Ang sasakyan, sinabihan mo na ba si Kuya Chris? Baka may pupuntahan siya. Huwag kang mag-alala. Maraming may sasakyan dito. Matanda silang tumulong kapag may manganganak. Kaya hindi natin problemahin yan, yung pagpunta natin sa ospital. Ganun ba? At yung damit at ipang gamit pa ng bata, ay nakahanda na rin. Nasa bag. Ayun nasa tabi ng cabinet. Teka, parang tumitigas na naman ng tiyan ko, Carlos. Carlos! Ang tindi ng sakit. Ano ba ito? Manganganak na yata ako. Ang sakit! Carlos! Sally, baka manganganak ka na. Aray ko!
Manganak na nga kaya si Sally sa pagkakataong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Sally dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.